Hi, I am Rodney Austria and welcome to Rodney TV. If you are new to my channel, this channel is about personal development, spirituality, and entrepreneurship. I am happily married. My wife is happy and I am married. We have our business, investments and ministry. As of today we have 75,000 pesos monthly expenses and by God's grace we are still able to pay our monthly dues through our businesses. If you want to know more about principles, framework, mindset, about business and self-development, I encourage you to subscribe to my channel. Enjoy the video. Cheers. Hello, good day. I appreciate this opportunity na I can again say and react sa topic na ito. Yan. New Testament Pinoy version. Okay, so sino mga Pilipino para sa kanila to? And Pinoy version, hindi nga sinabi na Filipino version. Hindi nga yung old way ng pagkasabi. Kundi yung Pinoy version. Pero nung paglabas nito, ang daming inaning patikos to siya. Ang daming nakuhang atensyon. Iba-iba ang reaksyon ng bawat isa. Okay, so gusto ko bigyan siya ng reaksyon. So ngayon, magre-react tayo. React. So ngayon, tignan natin. Play natin siya. Ito yung galing mismo sa New Testament Pinoy version, Philippine Bible Society mismo ng video, okay? So, i-play natin, tapos later, i-check na. Hindi ko tatapusin. A Bible for everyone. Yan ang nasa puso ng lahat ng ginagawa ng Philippine Bible Society. Okay, check ko muna kasi umapaw. Ayan. O, diba? Natututo na rin kayo paano mag-vlog ng ganito. Okay. Kailangan ng lahat ng Pilipino ang salita ng Diyos. So, kailangan ng lahat ng Pilipino ang salita ng Diyos. Meron akong Cebuano Bible. Kasi ako isang Cebuano. So, may Cebuano Bible ako. Sa isang tribe din namin sa Mindanao, which is Bagobo tribe. I'm a proud Bagobo. Mapian Salam. Good morning. Mapian Manama. God is good. Ayan. Okay, so, ngayon, ito ang challenge sa atin. So, kailangan ng maraming language. And so, right now, merong bagong language na nag-i-evolve, which is yung language natin ngayon. Okay, tignan natin. Which is Taglish. Okay? Ngayon, ito ang challenge natin. Nagbago na ang pananalita ng marami. Sa panahon natin ngayon, madalas na tayong makarinig at makabasa ng mga salita gamit ang pinagsamang Tagalog at English. Yun. Okay, so Taglish na. And kailangan makapag-adjust na rin ang mga tao. Okay, so dati, pag nagbasa ka ng Bible, Tagalog lang. Meron akong Tagalog dito. Ito. So, magandang balita. So, dati, ito yung mga binabasa. Very deep siya. Magandang balita, Biblia. Pero, pag binasa ko to, medyo nabubulol ako kasi hindi ako ganun ka pure Tagalog, no? Siguro yung mga Tagalog, okay talaga sa kanila to. Pero masyadong malalim to na Tagalog. Okay, so basahin ko sample. 4:1. John 4:1. Sige. Nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Okay, verse 1. Basahin ko naman yon sa John 4:1. Okay, sa Pinoy version. Tignan natin yan dyan. Ha? Kita natin yung difference nila. John 4:1. Okay. Nalaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pharisees na maraming tao na ang sumusunod at nagpapabaptize sa kanya kesa kay John. Okay, so nakita nyo, yung baptize, English na. Yung pangalan ni Jesus, English na. Yung Pharisee, English na. Diba? So, John na rin, hindi na Juan. So, Taglish na siya. Okay, so hopefully na
Kita natin yung difference and makita natin yung mas smooth na pagbasa na naka-Taglish na siya. O Taglish kung tawagin. Kaya, isang malaking blessing galing sa Diyos ang pagkakabuo ng New Testament Pinoy version, also known as Pinoy NT. Ang Interconfessional Project na to ay ang pinakabagong Bible translation na pinublish ng Philippine Bible Society. Nabuo ito sa pagtutulungan ng mga miyembro ng iba't ibang. Okay, so if you notice, agree po ang Roman Catholic, ang independent churches, and evangelical Christians. Okay, so ibig sabihin, may mga contributors to sa under ng Christianity. Okay? Yan. So, pag sinabing Christianity, you cannot say one Christianity. Ang Christianity po ay plural. Christianities. Yan. Kasi meron tinatawag na Christianity na Roman Catholicism. First 1,000 years. So, yun yung Roman Catholicism. Christianity. Pero sa first 500 years, they don't call themselves as Roman Catholic. They call themselves as Catholic. Kasi Catholic means universal. Okay? So, universal siya. And Roman Catholic, nag-umpisa lang siya nung inadapt na ng Roman Empire ang Christianity. So, dahil Roman Empire siya at inadapt ng isang emperor ang Christianity and made it the religion of the Roman Empire, kaya naging Roman Catholic. Okay? So, yun yung nangyari. So, sina St. Augustine, they don't call themselves as Roman Catholic. They call themselves as Catholic, which is universal. Universal Church meaning ang meaning ng Catholic. And so, pagdating ng 1,000 years, nahati sa dalawa ang Christianity. It becomes Roman Catholic and Eastern Orthodox Church. Ito yung umalis sa Roman Catholic. Kasi meron silang hindi na pag-agreehan na doctrine, and so umalis sila. And itong Eastern Orthodox Church, ang isang palatandaan nito, ito sa East sila madalas, ang palatandaan nila is, ang king is above sa leader or sa bishop ng Eastern Orthodox. While sa Roman Catholic, sa panahon na yon, kahit hari ka, luluhod ka pa rin at hahalik ka kay Pope. Ibig sabihin, ang Roman Catholic, pinakamataas talaga ang Pope kaysa sa mga government leaders. And so, dito sa Eastern Orthodox, maraming nagpapakonvert as Eastern Orthodox kasi they want to keep their power eh. They want to be in control with their nation. And they don't want the bishop or the Pope to take control of their country. So, naging dalawa ang Christianity. Nilagawan ng Roman Catholic ang Eastern Orthodox Church na bumalik sa Roman Catholic at tanggapin. So, nag-agree sila. Ito yung mga hinihingi ng Eastern Orthodox Church. Ito yung mga ayaw namin. Ito yung mga gusto. So, yun. Pumayag ang Roman Catholic. So, they accepted them as their brothers. Okay, so yun yung second Christianity. Roman Catholic, Eastern Orthodox. Pagdating naman sa 1517, na si Martin Luther, siya naman na taga-Germany, galing sa West, which is Roman Catholic, nahati ulit ang Roman Catholic dahil kay Martin Luther. Okay? So, dahil sa panahong to, pinapatayo ang St. Petersburg or yung simbahan ni St. Peter na sobrang laki at sobrang magastos, sobrang mahal, sobrang kailangan ng maraming funding. So, they made many ways para mag-raise ng fund, which is wala namang problema doon. Pero, ang isa na naka-offend kay Martin Luther is this. Nagpa-fundraise sila na pag naghulog ka raw ng coin doon sa box na yon at bibigyan ka ng pangalan, bibigyan ka ng certificate, pag naisulat ang pangalan doon, makakapunta na ng langit. So, parang nababayaran na yung salvation. Sa sobrang desperate sa time na yon ng Roman Catholicism mag-raise ng fund, doon nagalit si Martin Luther. So, pagdating sa Germany, nung fundraise na, doon siya nagwala. Hindi naman wala na nagwala. No? Malaking tao si Martin Luther. Okay, so, ang point ko lang, siya ang leader ng Protestantism or ang tinatawag natin na Evangelical and Independent Church
galing yan sa word na Protestant. Sila lahat, mga sibol-sibol na lang yan ng Protestant. Okay, so sa panahon na nagprotesta. So naging tatlo ang Christianity. Pero still, they are all considered Christian. Pag pumunta ka ng India, kahit ano ang denomination mo, you are called Christian. Okay, so hindi tinatawag na religion na religion mo evangelical, religion mo independent church, religion mo Roman Catholic. Hindi yun religion. Ang tawag doon denomination. Ang religion mo, Christianity, ang denomination mo is Roman Catholic. Ang denomination mo is evangelical. Ang denomination mo is Jesus Movement. So, denomination yun siya. Pero in the bigger umbrella, we are considered Christians or Christianity yung religion natin. Okay? So, hopefully, nakatulong to na part. Okay? So, kaya, lahat ng Christians agree dito. Pag sinabi kong lahat ng Christians, hindi lang mga born again. Even Roman Catholics are Christians. Because we believe in Jesus Christ, who is risen from the dead, who died for our sins, and who is both God and man. Okay? And also, Roman Catholic believes in the Trinity, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So are the evangelicals, Trinitarian. Yan. So, deity and humanity of Jesus. So, very crucial yan ng mga belief sa Christianity. Okay, so sige, pagpatuloy natin. Simbahan. At gumagamit ito ng heterogeneous language para ma-express ang mga nilalaman ng Biblia. Pero wait, ano nga ba ang meaning ng heterogeneous language? Ito ang term na ginagamit kapag nagko-combine ng dalawang language. Tinatawag din itong mixed language. Sobrang nasyak ako sa inyo. Ang dali nyo namang tinalikuran ng Diyos. Okay, ito yung translation sa sa Pinoy version na nasa Galatians. Okay, tignan natin Very, very shocking to na translation. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ini-entertain niyo ang ibang gospel? Naiba man ang tunog ng translation, masasabi pa rin na ang Pinoy NT ay isang magaling na version ayon sa standard ng United Bible Societies. Okay, so even United Bible Societies agreed na accurate pa rin ito na translation. Una, ito ay faithful o tapat sa nilalaman ng UBS Greek New Testament 5th edition na siyang textual base nito. Oh, interesting. The Greek New Testament with Dictionary, 5th Revised Edition. The standard edition for translators and students with dictionary. Okay, so tapat siya sa Greek New Testament. What does it mean? Kasi po, ang New Testament ay 100% na Greek. Okay, so meaning, ang original word niya is in Greek. Okay, so sa pag-aaral ko sa Bible, nung college ako, nag-aaral ako sa Davao, meron kami subject na Greek. And makita mo yung differences ng pagkasulat ng Greek. Okay, Koine Greek to siya, pero makita mo yung way ng pagkasulat ng iba-ibang author. Kasi nga, pagkasulat ng mga author, iba-iba yung personality nila. Okay, kasi ang Bible po natin is tinatawag sa technical term na dual authorship. Ang author is ang Holy Spirit at saka yung tao na ginamit ni Holy Spirit. Okay, ibig sabihin, inspired by the Holy Spirit ang scripture. Ibig sabihin, nirerespeto ang personality, nirerespeto ng Panginoon ang personality ng nagsusulat. Meaning, kung si Peter is hindi siya ganun ka-educated, ang way niya ng pagkakasulat sa 1 Peter, 2 Peter, 3 Peter, makikita mo rin sa sulat niya. Si John, the beloved, basahin mo yung niya, kung nakakaintindi ka ng Greek, sasakit yung mata mo sa pagbasa mo sa John. Kasi hindi siya ganun kagaling sa Greek. Pero, basahin mo ang mga sulat ni Paul. Ang linis at ang ganda ng pagkasulat ni Paul. Okay, so si Paul is, hindi lang siya basta-basta na tao. Hindi lang siya basta-basta na apostle. Kailangan pag inaral mo siya, para mong inaral si Cicero na historian, yung mga ka-contemporary niya. Ibig sabihin, si Paul is a
a world, kilala worldwide as a person, as an excellent Pharisee, as an excellent Greek, and also a Roman, and also a Jew. O, di ba? So, may Roman citizen siya, Jewish pa siya, at the same time, he can read Greek and Hebrew. O, di ba? So, sobrang excellent niya na ang mentor niya mismo, si Gamaliel, na sobrang talino din. Okay? So, ang point ko is, ang New Testament, galing siya sa Holy Spirit, pero binabase pa rin sa mga personality ng mga tao. Hindi siya yung parang sasabihin ng Holy Spirit at secretary sila na sasabihin ng Holy Spirit, ito isulat mo. Ayan. So, automatic, sulat lang, no? Sunod-sunod lang ng sulat. Hindi ganon, okay? Hindi ganon. So, ang Holy Spirit, nag-create ng idea na ito siya, at tapos, pinapabayaan niya ang tao kung paano niya isulat ito. Okay? Binibigyan niya ng freedom based sa background niya, sa personality niya, yung pagsusulat niya. Okay? So, kaya, if you notice, ang Bible natin, very colorful. Merong doctrines, merong history, merong stories, merong poetry, o di ba iba-iba? Kasi nga iba-iba yung tao na nagsulat. And they are all inspired by the Holy Spirit. Which means, hindi tayo kagaya sa ibang way. For example, yung Islam or yung Quran. Okay? Ang Quran po, isang way lang po yan ng pagkasulat. Kasi single authorship lang siya eh. Sinasabi ng God, ni Allah, kay Prophet Muhammad na ito yung salita niya. So, dire-diretso yan. And ang Quran is, ang umpisa niyan, makapal na book, tapos panipis ng panipis. So, the more padulo ka na, the more lumilit yung book. Okay? So, kunyari, Deuteronomy, makapal. Genesis, medyo hindi makapal. So, siya yung next. Okay? So, pero isa lang ang way ng pagkasulat kasi isa lang yung author. Pero, ang Bible natin, respects personality, respects background, respects the author who is speaking. So, in line with this, ang pag-translate din ng New Testament Pinoy version, God is also respecting the personalities ng mga Filipino. Ibig sabihin, pwede siya isalin sa Filipino language. Ibig sabihin, pwede siya isalin hindi lang sa Filipino, kundi sa current language that we're using, which is Taglish. Diba? Kahit sa pagtuturo ko sa inyo, Taglish yung gamit ko. I use both English and Tagalog. Okay, so it's faithful because it is studying the original text. Let me give you an example. Like John 3:16. Okay, so King James, for God so loved the world that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So King James yun, may believeth, whoever, whomever. So may something iba yung lingwahe nila, King James. Pero yung Greek niya is ganito, hotosgar, egaphesen, hoteoston, kosmon, monogene, edoken, hinapas. Okay, so stop tayo doon. Hindi ko na kompletohin kasi hindi nyo na maintindihan. Pero yung hotosgar, egaphesen, the word egaphesen there is what we get na love for God. So love, yung love na yun. Okay, so agaphesen ang Greek niya. Ibig sabihin, tatlo ang Greek ng love. May agape, may phileo, at may storge. May pang-apat pa. Hindi ko na mention. So, ang point ko, ang Bible natin gumagamit ng agape at phileo. Human love, divine love. Agape. So, kung hindi mo titignan yung Greek, hindi mo malalaman kung anong love yung gagamitin mo. Kaya, ang sabi, for God so love, unconditional love. Wow. O, diba? So, ganun yung ginagawa ng mga nag-aaral ng New Testament Greek para ma-explain ng mas maigi. Hoteoston kosmon. Hoteos, God. O, diba? Ang word doon is Greek word ng God. Sabihin ba natin, pagan. Pagan word ba yun? Kasi yung theos is ginagamit yan sa mga pagan na pagan na gods. So, ibig sabihin, mali na yung Bible natin kasi gumamit siya ng In fact, nung nag-preach si Paul sa Athens, sa Macedonian province, sa Athens, pag-preach niya doon, ito ang ginamit niya. To the one unknown God. So, nakita niya yun. Daming gods ng mga taga-Athens, no? So, nakita niya to the unknown God. Sabi niya, ito si Jesus. Ito i-introduce ko sa kanila. So, hear me, people of Athens. I want to share to you
the God you worship, the one who is unknown, to the one unknown God. So, the Greek he used there is the theos. So, does it mean na pagan na at hindi na holy yun? Dapat ang ginamit mo, Paul, kasi Hudyo ka, gagamitin mo yung word na YHWH, which Yeva, may his name be praised, or Yahweh, may his name be praised. So, every time the Jew mentions that name, there's always a word attached to it, which is, may his name be praised. You don't use it extravagantly. You don't use it kung sa ano-ano mo lang siya gamitin kasi it's very holy na word. Okay, so it's always attached with it. Pero this time, si Paul hindi ginamit yun. Ginamit yung word na kilala ng mga tao. And so ngayon, ginagamit ng Pinoy version ang lingwahe natin para maintindihan natin. Okay? Wow, very interesting. So sige, tuloy tayo. Pangalawa, wala itong pagkiling o bias sa doktrina ng anumang religious group dahil nga faithful to sa original text. At pangatlo, madali itong maintindihan. Ngunit hindi pa rin nawala ang mataas na paggalang sa salita ng Diyos. Bukod sa pagkakaroon ng mixed language, marami din tong special features tulad ng line art drawings. Okay, so dun lang ako mag-end. Dun lang ako mag-end sa video na to. At ngayon, gusto ko panoorin natin yung mga reaction ng mga tao naman. Okay, so paano ba sila? Una, magbasa tayo dito ng konti. Okay, so sabi ng isa, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to different gospel. Sa inyo, na-shock. Ang layo naman ng translation. Hindi na-shock ang translation ng astonished po. Ayan. Your souls are in danger to hell. So, si Art. So, si Kuya Art, very passionate. I appreciate this kind of people na they really want to defend the Word of God, which is, I highly appreciate sa mga tao ngayon na meron pa palang tao na willing to debate for the Word of God. And also, this reminds me of the situation in the first century church. Okay? Sa first 300 years ng Christianity, grabe yung pinagdaanan nila. Imagine mo, wala pang final scripture, canon of scripture. Meaning, hindi pa final yung 72 books ba, 66 books ba? Kasi ang daming book. Actually, there are 4,000 resources about the New Testament. Historically accurate. Lahat written from that time. And so, sobrang dami ng source. So, mahirapan ka talaga kung alin dyan ba talaga ang Word of God. Kasi, sa panahon na to, they are willing to die for the Word of God. Ang tanong, ano ang Word of God? Alin dito ang Word of God? Baka mamatay ako sa maling Word of God. Kaya, they told the church father, the apostolic father, okay, ito siya ang ranking niya, apostles, yung 12 apostles, apostolic father, yung disciple ng mga apostles, kaya apostolic father. Apostolic father, ang disciple nila is church fathers. Okay? So, ganyan yung flow ng ano niya. So, may discipleship na nangyayari. Okay, so sige. Tuloy natin. So, your souls are in danger. So, ang point is, the Word of God, they are willing to die for the Word of God. And so, the Pope, pinakaunang Pope, the Pope, during that time, they have decided na i-finalize na, i-canonize na, piliin na natin ng scripture na willing tayo mamatay bago pa mamatay tayo sa maling salita ng Diyos. Kasi ang dami. Meron pong Book of Judas. Meron pong Book of Mary. And alam nyo ba ang Book of Mary? Diyan galing ang writings ng Da Vinci Code. Kung saan sinasabi na si Jesus nag-asawa, nagkaanak, at hinahanap ang line ngayon, tinatago ng Roman Catholic na secret, o diba, sinisiraan nila ang Roman Catholic dahil dun sa Book of Mary na yun. Pero, pag carbon dating sa ink at saka sa papel ng Book of Mary, they find out na hindi siya accurate, hindi siya tama, hindi siya tugma, hindi siya sa panahon ni Jesus sinulat,
Hindi siya sa panahon sa 1st century sinulat, hindi siya sa panahon sa 2nd century sinulat, kundi ang layo na niya. Okay, so cheers sa mga historian na defend natin ang Christianity dahil sa science na carbon dating na naipalabas na peke yun siya na writing. Okay, so balikan natin sila. Takot na takot sila. Baka mamatay tayo sa maling salita ng Panginoon. Kasi pinapatay sila. Grabe ang persecution bago pa naging Roman Empire na Christianity ang Rome. Dami nilang pinagdaanan. Okay, especially sa 100 AD na emperor ng Rome. So, grabe. So, ang sinasabi nila is, willing ba tayo mamatay sa ganitong salita? O, diba? So, kailangan natin malaman kung ano. So, praise God, pinanganak si Saint Jerome. Yan. So, kilala natin lahat si Saint Jerome. Si Saint Jerome po ang nag-translate ng Latin Vulgate. Okay? So, Latin Vulgate. Meaning, common word. Meaning, common language sa panahon nila, which is Latin. Okay? So, tinatranslate na ngayon ang Bible to Latin. Bakit? Kasi, ang Bible is Greek and Hebrew. And they want to read it in Latin. So ngayon, sino ang pwede natin na mautusan na i-translate yan? Okay? Alam niyo sino? Si Jerome. Si Jerome po, sobrang talino niyan. Kasi he is able to read Greek, Hebrew, and Latin. Okay? And he can speak. He's educated. He's very educated person. Okay? Kahit si Saint Augustine na contemporary ni Jerome, Saint Jerome, pagka may sinulat siya about sa Psalms, hindi naman magaling si Saint Augustine sa Hebrew. Magaling siya sa Greek at Latin, pero not Hebrew. So, he consulted Saint Jerome. Magsisend siya ng letter, and then si Jerome mag-send ng letter back na kino-confirm na okay naman, pero ito yung actual na meaning niyan. O, di ba? So, nagtuturoan sila. And si Saint Jerome is very accurate sa ano na yan, sa larangan na yan. So, he chose the 72 books, including with the church fathers, agree sina Saint Augustine, sina Athanasius, yung mga kasabayan niya na mga church fathers, they agreed na ito yung canon of scripture. And alam nyo ba na si Saint Jerome, para sa kanya, is there are only 66 books inspired, which is yung hawak natin, usually, yung mga evangelical church, na hawak ng 66 books, yun yung kinukonsider na inspired by the Holy Spirit. Pero ang Pope, during that time, sabi niya, hindi pwede. Kailangan yung 72 book. Isali mo ang mga Maccabean period, which is a historical book. Okay? So, hindi pwede pang theology, pero pwede siya pang history. Panahon na silent years, yung 400 years. Yung mga naisulat yun, Tobit, Sirach, Maccabees, so, Bel and the Dragon, Daniel. Yung mga books na yun, kaya umabot ng 672. So, ang sabi ni Jerome, ayaw niya talaga isali. Alam niyo nang ginawa niya? Nilagay niya sa index. So, for reference only. Historical reading, good. Theology, ups, no. So, yun yung kay Jerome. Kaya naisali pa rin siya, pero nalagay siya sa index part. Okay, so, tuloy natin. Ngayon, yun na yung book. Okay? So, balik tayo sa Protestant. Iba-iba naman talaga ang tingin natin. Sinasabi ng Roman Catholic sa Protestant, kayo, konti yung nagbabawas kayo ng salita ng Panginoon. Lagot kayo. Ang mga Protestant naman, ang tawag naman sa mga Roman Catholic, kayo, nagdadagdag kayo ng salita ng Panginoon. Lagot kayo. Pero actually, paras lang sila. Dagdag-bawas. Ano ba yung ano nila dyan? Basta ang point is, it's the Word of God. Okay, tuloy natin. Even nga si Martin Luther, may tinanggal pa siya sa 66 eh. Ayaw niya ng Revelation, ayaw niya ng James. Actually, 4 tinanggal niya. I-google niyo na lang ano yung mga tinanggal niya. Okay, so ang point ko, so whichever, kung ano ba yung kinonsider nyo, basta importante basahin, okay? O yun, nagbabo. Okay, so, importante, basahin natin ang Word of God. Okay, so sige. Yan yung mga comment nila. So, ito, si Kuya Art, very passionate siya, kaya naalala ko yung first century church, na they are also passionate with the Word of God. Kaya na-finalize ang canon of Scripture. Okay, sige. Tuloy muna natin. So, ano pa ba? Okay. Hi, good. Wala po ba downloadable? Naghahanap na ng downloadable. Sana may lumang tipan din na Pinay version. Wow. So, hinahanap na nila yung lumang tipan. Old Testament. Wow. So, pag naiba ng word, baka maiba na din ang meaning at pagkaintindi. Wow, very concerned citizen si Kuya Mark. Very good.
concerned Christian sa Word of God. I really appreciate that one. Kailan po kayo magkaroon ng Old Testament? So excited. Ako din, excited ako. Especially para sa wife ko. Gusto ko pabasa sa kanya. Yung maintindihan niya talaga yung Taglish talaga. Yung kinakausap ka talaga sa sarili mong lingwahe. Balikan ko lang konti yung Germany na si Martin Luther. Actually, si Martin Luther din, nag-translate siya ulit. Galing sa Latin, pero dahil alam niya naman yung Greek at Hebrew, inaral niya. Translate niya from Greek, Hebrew to German language. Alam mo, sobrang naiyak ang mga tao nung first time nila mabasa ang Bible sa sarili nilang lingwahe. Imagine, umiiyak sila na, wow, ito pala yung kwento. Ito pala. So, lahat accessible ng Bible kasi during that time, na-invento din ng printing, photocopying, na karoon ng photocopying. So, mas mabilis na ipakalat ang salita ng Panginoon. And they are so thankful na translate ang Word of God sa lingwahe nila. Okay? So, ang point natin is, ngayon, na-translate din ang Word of God sa panahon natin. Why are we reacting? Negatively or positively? Yan. So, hindi pa ako nag-share sa inyo sa view ko, So, I'm just reading the mga views. And I'm just sharing based on what I know as a Bible school student in college and as a seminarian in my master's degree. By the way, I took MA Theological Studies, Master of Arts in Theological Studies at Alliance Graduate School. So, isa yun sa background ko, nakapag-enroll din ako ng Hebrew, Boker Tov. Ayan, yun na lang yung naalala ko sa Hebrew, which means good morning. Okay? So Boker Tov. Ayan. So, at least may Hebrew pa rin ako konti. Ayan. Yung Greek ko, college days ko pa lang yun. Okay, so makita mo, ang sasaya at iba-iba yung nakuha na reaksyon. And most importantly, pasalamat tayo, may nag-react. Ibig sabihin, may nagbabasa ng Bible. Pag walang nag-react dyan, ibig sabihin, bahala kayo dyan, gawa kayo ng Bible, walang magbabasa niyan. Okay, so pero dito, makita natin na marami palang Christian. I agree that Philippines is a religious country. And dahil dito, wow! Okay, very nice. Asa na yung Asa na yung balita? Tingnan natin yung balita, May binalita din. Medyo matagal na to na issue. Okay? Binalita to sa GMA. So, tingnan natin yung mga reaction sa GMA. Okay. Hindi naman to siya pang So, early edition. Ito. Ito kasi muling naging usap-usapan ang pang Gen Z na Taglish Bible nang maging available ito online. I-approve naman kaya ito kina Father. Yan po ang tinutukan ni Oscar Oida. Sa mga members ng churches sa Galacia, si Paul to. Kumusta kayo dyan? Kinukumusta din kayo ng mga kasama ko dito. Sana okay kayo at nararanasan nyo ngayon ang sobrang kabaitan ng Diyos, Ama at ng Lord Jesus Christ. Maraming ginulat ang version na ito ng New Testament Bible nang i-publish ng Philippine Bible Society noong 2017. Taglish ang pagkakasalin para raw maging swak sa panlasa ng mga kabataan. Ngayong panahon ng pandemya, minabuti ng Society of St. Paul na dalhin din ang Tagalized Bible online. Lalo na ngayon may lockdown, may mga pagkakataon ang tao, especially the young people, andyan sila ngayon sa social media. Kaya napaka-timing ang aming ginawa na i-promote din siya sa social media. Kung sa bagay, mukhang patok nga naman ito sa mga kabataan. Bukod kasi sa mga Tagalized verse, may tila pahugot pa ang Bible na ito. Pero ngayong nakilala nyo na ang Diyos, actually, ngayong kinilala na kayo ng Diyos, bakit gusto nyo pa ulit maging sunod-sunuran sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan? Talaga bang gusto nyo maging slaves nila uli? Ang galing nyo pang sumunod sa mga religious holidays. Nagwo-worry tuloy ako. Para kasing nag-aksaya lang ako ng panahon sa inyo. Pero tanong ng ilan, hindi naman daw kaya nababastos ang Biblia sa bersyon na ito? Pinapopularize
pero meron pa ring respeto sa Word of God. Talagang merong, kumbaga, permission, merong character ito na approved to ng Catholic Church or the Catholic hierarchy. Si Father Jerry Orbos, wala raw nakikitang mali sa hakbang na ito. Siyempre po kakabahan yung mga iba na ano ba yan, yung Word of God parang kinukulang na ng galang. Hindi naman po siguro. Yes, making the Word of God more palatable para mas ma-appreciate ng mga kabataan. The means nababago but the message remains the same. Yun. So, di ba? So, even ang salita ng word ng God na ito, agree ang mga Roman Catholic. Okay? Even sina Father. So, naalala ko lang, agree talaga sila. And even kami, wala kaming problema dyan. Okay? Kahit yung ninong ko na father, si Father Silva, nakasign sa Quiapo Church. Ninong namin yun. Indian na father. Yan. So, medyo malapit kami sa mga Indians. May imprimatur ng obispo ang Taglish Bible. Ibig sabihin, aprobado ito ng simbahang Katolika. Ayon pa sa Society of St. Paul, may iba pa silang mga pakulo online para mas mahikayat ang mga Hindi ito yung hinahanap ko eh. Let's go to the controversial part, specifically the letter of Paul to the Galatians. Pakita natin yung graphics number 1. Actually, pagkalabas ng book na to, ng Bible na to, ito si Ma'am Annie Del Coro is ninang ko siya sa kasal. Yan. Ninang ko siya sa kasal. And siya yung head sa, I'm not sure, sa PBS, Philippine Bible Society. Kaya siya yung spokesman dyan. Okay? So, and kaya nga paglabas niyan na version na yan, kami sa church, halos lahat kami, ang bilis namin makakuha ng copy. O, diba? Mura pa kasi. Actually, shocking din to a lot of people when the first time they saw this portion. Galatians chapter 1 verse 6, it says, sobrang na-shock ako sa inyo. Ang dali niya naman tinalikuran ng Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos niyo mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ine-entertain niyo ang ibang gospel. So, why translate it that way? Well, because as I've said, we want to translate it in the way that people will actually say it in their own words, but faithful to the Greek text. It has to be faithful. Translation consultant. So, siya ang translation consultant of Philippine Bible Society. So, Greek, Hebrew, nako. Mag-class yan si Ma'am. Si Nina. That's why it is heterogeneous language. It uses heterogeneous language. It will make use of English words if it will make the rendering natural. Because that's very important. That is why here in chapter 1 verse 6 of Galatians, you have a mixing. You have a mixing, the use of both English and Filipino. Because this is the natural way to say it. If you look at the meaning of this verse in the Greek text, this is the natural way to say it. But what are... Okay. So, sige, you can continue watching it. But for me, tama yan siya. And another thing, hindi ito yung hinahanap ko eh. Hinahanap ko yung mga in-interview sila, yung mga reaction nila. Masaya yun eh. Wait ha. Plinay ko to. Pagka-play ko nito, sa dulo ata niya. Yung may mga ads na next video. Sige, try natin si ate. God love the people if Try ko sa dulo. or yung personal life ko, that is where I share it. So, thanks guys. So anyway, let's go to the controversial part, specifically the letter of Paul to the Galatians. Pakita natin yung graphics number 1. makita natin dito na ang Word of God is first of all
inspired by the Holy Spirit and written by the authors. Respected yung personality nila and still serious, accurate translating yung pag-translate nila from the original word. Okay? Actually, ang inspired na scripture extends only to the original autographs. Pag sinabing original autographs, yung pinaka-source talaga na Greek and Hebrew. Yun talaga yung pinaka-inspired. Okay? Kumbaga doon. Tapos, lahat tayo, from all over the world, we take everything from that translation. So, for example, yun, German Bible, kay Martin Luther, after ilang taon, lumabas yung English, King James Version. Si King James ang nag-sponsor, kaya pinangalan sa kanya yung King James Version, which is the language of their time. Okay? So, yan. After kay King James, lumabas na naman yung bagong English version, which is the New International Version, NIV. Okay, so yung NIV naman is readable siya na version. 1984 na version is hindi siya gender sensitive. Okay, kaya dahil doon, pag sinabing all men talaga yung translation. Ngayon, merong version ng NIV 2011. Okay, so 2011. So ito, NIV. So, itong NIV na to ay 2011 version. Dahil ito 2011 na, meron ng tinatawag na feminist movement. Yan, so 2011. So, NIV. Yan, NIV. So, dahil may feminist movement, yung concern nila is yung gender equality. Yan, gender equality. So, ang nangyari, instead na pag sinabi all men, ang translation na is all people. Okay? So, hopefully, makakasabay kayo sa akin. So, magandang translation yung 1984 kasi medyo malapit pa siya. Pagkadating 2011, yun na siya. So, either or, no problem. Basta importante, basahin yung Bible at i-apply. Okay? So, 2011. Ngayon, nagawa na naman ng translation para sa mga Bible school student. Anong translation ang pwede sa kanila? Na maintindihan, at the same time, hindi ganun kalalim kagaya ng King James, at the same time, hindi kagaya ng NIV. Ang NIV kasi 100 scholars ang may sulat niyan. Okay, mga Bible scholar ng Greek language and Hebrew. 100 sila nag-gather para ayusin yan. And nag-contribute sila sa isa't isa. Kaya maganda yung actually shocking. Okay, so, gumawa ulit. Ang translation is New American Standard Version. Yan, NASB. Malapit siya sa translation sa original. Kaya usually pag nag-study ako, meron akong NASB din, nasa second floor. Yan, nasa third floor ako ngayon. So, nandun yung translation ng mga Bible school student. Okay? So, yun siya. Okay? So, ngayon, pagdating sa Pilipinas, unang version natin ng Tagalog is ito. Magandang balita. Okay, Biblia. So, walang problema. Balita sa bawat Filipino. PBS din. Philippine Bible Society din galing. Pero dahil nag-evolve yung lingwahe natin, kailangan ulit ng bagong Filipino version. Kasi, ipabasa mo to sa 11 years old. Tignan mo kung magkakatang twister siya. Diba? Hindi niya mabigkas yan. Hindi niya na naririnig ng mga salita yan eh. Para siyang King James Version sa isang American sa panahon ngayon. Nalalim na, hindi na. Parang, Shakespeare English. Yan, ang ganda ng Shakespeare English. No? Kasi old English yun eh. Okay, ganda pang tula. Kagaya kay John Milton. Yan, may book ako ng Paradise Lost dyan kay John Milton. Na old English din yung gamit. Okay, so, yun yung lingwahe sa time nila. Okay, so, ngayon, lumabas to kasi para sa bagong generation. Okay? So, pag binasa mo to at komportable ka, ibig sabihin, para sa panahon mo to, para sa iyo to. Okay, pero pag binasa mo to at medyo hindi ka komportable, ibig sabihin, hindi to yung generation mo. Hindi ka generation XYZ.
or hindi ka millennial. Okay, di ba? So, hindi para sa iyo. Kaya medyo naano ka, di ba? Imaginein mo na lang yung King James Version people. Di ba? King James Version people, magbasa sila sa ano natin ngayon, hindi nila maintindihan. Di ba? So, kasi ang Bible is always written for the people of their time. Okay? So, yun yung importante doon na ang mga tao sa panahon ngayon makapagbasa. Okay? So, if you ask me what's my take, I think para sa akin, okay to siya na Bible. Okay? Para sa akin, wala akong problema sa suwak ng panlasan. Nasyak! Nag-worry! Pinipreach! Ilan lamang ito sa mga salitang pinagsamang Tagalog at English o Taglish na madalas ding marinig sa mga talastasan ngayon. Pero paano kung ang mga salitang ito gamitin na rin sa pagsalin sa salita ng Diyos? Anong sa inyo? Shocked ba kayo? Agaw pansin ngayon ang inilathalang bagong bersyon ng Biblia ng Philippine Bible Society. Ang dati kasing straight English at Filipino versions ng Biblia, ngayon may Taglish version na. Ang tawag dito, New Testament, Pinoy version o Pinoy NT. Tulad na lamang ng bersikulong ito mula sa sulat ni San Pablo, para sa mga taga-Galatia na tila ba cool na nakikipagkamustahan at pinupuri ang kabaitan ng Diyos. In millennial language, of course. Sa mga members ng churches sa Galatia, si Paul ito. Kumusta kayo dyan? Kinukumusta din kayo ng mga kasama ko dito. Sana okay kayo at nararanasan nyo ngayon ang sobrang kabaitan ng Diyos Ama at ng Lord Jesus Christ. Sa chapter 4 naman, nag-aalala raw si San Pablo dahil baka raw nag-a-access siya ng panahon sa mga taga-Galatia. Pero ngayon, nakilala nyo na ang Diyos. Ang isang na-appreciate ko dito, kasi binabalita yung Bible. Imagine mo, have you thought for a second na magiging headline ng Bible? Na ibabalita Galatians, live preaching sa buong Pilipinas. Wow! Yung mga reporter natin, they were able to read God's Word. Although hindi ko sinasabi, hindi sila nagbabasa. Some read, some not. Walang problema dyan. Pero dito, ang point ko lang is, everybody heard the Word of God because of this. Actually, ngayon kinilala na kayo ng Diyos. Bakit gusto nyo pa rin maging sunod-sunuran sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan? Talaga bang gusto nyong maging slaves nila uli? Ang gagaling nyo pa namang sumunod sa mga religious holidays. Nag-worry tuloy ako. Para kasing nag-aaksaya lang ako ng panahon sa inyo. Ayon sa Philippine Bible Society na siyang naglathala ng New Testament Pinoy version o Pinoy NT kung tawagin, nagbago na raw kasi ang wika at madalas pinagsasama-sama na ang mga salitang Filipino at Ingles. So, kinakailangan ang Biblia. Ito pala. Salamat, nahanap ko na. Mga plastic! Tama nga ang sinabi ni Prophet Isaiah. Grabe. Pang-iinsulto ito sa Diyos. Meron daw sa inyong nakikipagrelasyon sa stepmother niya. Grabe naman. Di kayo nag-iisip. Naku! Narinig niyo yun? Sa Corinthians yun, may nakikipagrelasyon sa stepmother. Yan. Diba? So, kala nyo, sa mga porn lang yan nalabas yung mga, ano nyo, nasa Bible yan. Nangyayari na yan dati pa. Ulan ba kayo? Sa maniwala kahit sa hindi, ang mga narinig ninyo, mga linya sa Biblia. Ito ang New Testament Pinoy version, ang pinakabagong bersyon ng Biblia ng Philippine Bible Society. Taglish ang pagkakasalin para raw swak sa panlasa ng mga kabataan. Gusto natin na ang Biblia nakakaabot talaga sa ating mga kababayan sapagkat naniniwala tayo na kapag ang Biblia binabasa, naiintindihan at ito ay naipamumuhay. Bukod sa mga Taglish Bible verse, meron din itong mga payot paalalang pangbagets. At mantakin nyo, may mga Bible hugot pa. Ang kasalanan ay parang body odor na hindi naitatago. Pero pag nag-confess ka kay Lord, dilinisin ka kanya at ikaw ay magbabago. Kahit walang paki sa'yo si crush, lagi namang concerned ang Diyos sa'yo. Mukhang benta naman para sa ilang nakausap namin. Mas nakakaano po yung ganyong basahin. Mas interesting po kung ganito. Nitong September 13 lang ni-launch ang tinaguriang Millennial Bible.
Pero halos maubos na ang 10,000 initial na imprenta. Pero para sa ilan, hindi raw ka-accept ang naturang version. Kailangan pa yung Bible maging parang formal siya. It's very ridiculous and it's napaka-disrespectful if we're going to put it in that language. Yung essence po, parang nawawala. Ang simbahang Katolik. Yan, so na-appreciate ko sila. Sila yung mga naglabas ng ano nila, sa loobin nila na in the first check mo, kahit ako nga unang tingin ko dito, nagulat din ako eh. Kung wala akong medyo background behind my framework sa pag-iisip about sa Bible, how it came to us, paano siya ginawa, paano siya sinulat, ano ba yung mga canon of scripture, I can really understand them. Na very shocking talaga siya. Katolika, wala naman daw nakikitang problema sa bagong bersyon ng Biblia. The Word of God can be expressed in so many ways. The Word of God isn't diminished just because of that translation. It could be described as informal, but it uses reverent language, may pagrespeto. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Okay, so yun, nakita na natin ang iba-ibang reaction ng bawat isa. So, yun yung nakita ko. So, my take is, okay lang yung Word of God, okay yung translation na to. So, para sa akin, mas maiinganyo yung kabataan magbasa ng Bible dahil mas naiintindihan nila. Yan. Si Jesus, pagkausap niya karpentero, ang illustration niya paggawa ng bahay. Si Jesus, pagkausap niya mga mangingisda, ang illustration niya is pangingisda. Si Jesus, pagkausap niya ang mga common people yung lingwahe niya. So even si Jesus is a master of language, na he knows how to communicate what he wants to speak your language. He wants to speak how you think. Okay? So, pagka mga Pharisee, very eloquent din si Jesus, very matalino din pagka nagano, gamit kayo ng scripture o gamitan kayo ng scripture. Ganon. Okay, so yun yung para sa akin. Ang take ko lang din dito is this. Ang Word of God is importante na i-apply. So ngayon na makakapagbasa ka na, ang importante is mai-apply mo siya. Kasi very dangerous po ang Word of God. Dalawa po ang side effect niya. O, di ba may side effect? Kala nyo gamot lang meron. Ang Word of God may side effect po. Okay? Pag binasa mo siya at hindi mo siya in-apply, titigas yung puso mo. Okay? Magiging callous yung heart mo. Ibig sabihin, the more mo siya binabasa at hindi mo siya ina-apply, hindi na siya tatalab sa'yo. Matigas na. Di ba? Ibig sabihin, pag pumasok ka sa simbahan, narinig mo yung Word of God, kunyari, makasalanan ka bago ka pumasok sa simbahan, at narinig mo yung Word of God, lumabas ka at hindi mo in-apply, mas naging makasalanan ka pa. Kasi mas madami ka nang natutunan at hindi mo na i-apply. Okay? Pero pag ang Word of God narinig mo at saka in-apply mo, anong mangyayari? Papalambutin niya ang puso mo. Okay? So the more you hear God's Word and apply it, the more it softens your heart. Okay? So the more ka mapapalapit sa Panginoon. The more ka niya makakausap. Okay? So, yun yung take ko dyan. I want to share to you yung illustration or story ni Soren Kierkegaard or si Soren Kierkegaard. Yan yung pagkakilala natin. Si Soren Kierkegaard. Ito yung kwento niya. He's a philosopher. Siya yung father ng modern philosophy. Yan. Okay, so sabi, existentialist. Yan, existentialist yung ano. So, si Soren Kierkegaard, oh, yan. So, ito ang sabi niya. Nagkwento siya. Ang isang hari sa bayan niya, sa nation niya, sa bansa niya, nagpadala ng mensahe sa messenger niya para sa lugar. Okay, sa kaharian niya na dapat gawin. So pinadala ang mga messenger, kalat na. Every barangay may announcement. Okay, every lugar may announcement. Meron sa munisipyo, lahat may announcement. Tapos itong ginawa, after ng announcement, binasa na yung pinadala ng hari, naglapitan ng mga expert. At in-explain word per word yung sinabi ng hari. Ito ang meaning nito. Ito ang meaning nito.
So sila nag-aaway pa sila. Hindi, ito yung meaning nito. Yung kabila, hindi, ito yung meaning nito. Magka-opposing view, nag-aaway sila sa salita ng sa salita ng hari. At wala nang nag-apply. Hindi na nila na-apply. Kasi ang focus nila, maging tama ang interpretasyon nila. Nakalimutan nila na ang spirit ng salitang yun is to apply it. It's a command of a king na dapat mong sundin. And ganun din nangyari sa atin ngayon. Kaya medyo nakakalungkot lang kasi sa Facebook, nagbabatuhan ng mga Christians ng iba-ibang denomination na hindi dapat yan ganyan. So, imagine mo, nag-aaway-away sila. Yan. Mabuti sana kung kaaway nyo atheist, no? So, search for my YouTube video, yung video ko about kay Bo Sanchez na misinterpret siya. Dinefend ko si Bo Sanchez doon. Tapos may nag-comment sa akin na atheist. Ayun, nag-debate kami. Very healthy debate na isang atheist. So kung gusto mo makipag-debate sa atheist, panoorin mo yon. Okay, so sige, tuloy tayo. May philosophical approach din yun. By the way, importante ang philosophy sa Christianity. Okay, so most of our theology, merong philosophy. In fact, sabi nga ni St. Thomas Aquinas, philosophy is the midwife of theology. Philosophy is the midwife of theology. Okay, yan. So, very important ang philosophy. Kaya, mga priest, 4 years, nag-aaral ng philosophy yan. And kaya, saludo ako sa kanila. Okay, tuloy tayo. So, asan na ba tayo? So, yung kwento na yon. So, ngayon, nag-aaway-away, pero hindi na nakalimutan na nila na i-apply pala yung dapat na salita na yon. Okay, yun yung sabi ng hari. Utos ngayon. Okay, kaya tayo, mga Christians, naging laughing stock tayo. Pinagtatawanan tayo. Nakakalungkot man isipin, pero pinagtatawanan tayo ng mga tao. Dahil hindi natin nagagawa yung dapat nating gawin. Ano yung dapat nating gawin? Yung i-apply yung salita ng Panginoon. Okay, ako nagbi-business. Marami akong client. Meron ako 1,000 plus na clients. Yung buong business namin, merong 7,000 plus na clients. At sa lahat ng na-encounter ko na client, sad to say, no, merong medyo bastos na client at merong medyo maangas na client. At pag tinignan mo yung Facebook, ang alam mo yung bio, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Very Christian yung bio, pero yung ugali, sorry for the strong word, pero yung ugali, basura. Medyo nakakalungkot siya. Meron naman akong client na Muslim, pero sobrang bait, sobrang sarap kausap, sobrang andali ka-transact. Okay, mga Roman Catholic, ang dami kong client. Wala problema, ang gagaling nila, ang babait nila. No problem at all. Okay, so, pero yung mga naglalagay pa ng spiritual sa bio nila sa Facebook, tapos lumalabas, kasi ang tingin nila sa mga seller, mabababang uri ng tao. Yung mga nagbibenta, mababa tingin nila sa sales. Sa mga nagbibenta. Kaya minamalit nila kaagad. Doon nakabase yung tingin nila. And so, nakakalungkot siya. Sometimes, it's good to be more human than to be more Christian. Kahit yung pakisama lang, humanitarian, yung maayos na relasyon sa mga tao. Hindi yung maraming nagtitrending na Christian na binabastos yung Grab driver, Grab delivery, na tapos mag-sorry. So, marami mga bagay na pinagsisisihan natin. Kaya hindi na tayo pinapakinggan ng mga tao. And last story ni Soren Kierkegaard, ito tayo, parang ganito yung picture niya sa Christianity ngayon. Merong isang clown sa carnival na, so nagme-makeup na siya, nagre-ready na siya sa show niya as a clown. So, nakalagay na yung pulang ilong niya, yung wig niya na colorful, yung suot niya na colorful, yung malaking smile niya na makeup, lahat na, complete set na. Pero nagkaroon ng sunog sa carnival. So, sinabihan siya ng boss niya, pumunta ka sa town, go to the town, and tell the people to help, to quench the fire, patayin yung apoy. Magtawag ka ng tao, bilis, bilis. So, tumakbo siya papunta doon, tumakbo siya. At sabi niya, may sunog, there's a fire. Ang mga tao tawanan. Nagjo-joke, ang grabe yung diskarte niya, para makapapunta tayo sa carnival, magsasabi siya na may sunog doon. Gano'n siya. So, if you notice,
ganun daw yung picture ng Christianity ngayon. Na we have become unbelievable. Hindi na tayo pinapaniwalaan. Bakit? Kasi we say this one, pero yung buhay natin hindi nakikita. So the issue of the Bible, this issue, wala ako masyadong problem dito. Ang problem ko is yung fifth gospel. Four gospel lang yung alam natin di ba? Matthew, Mark, Luke, John. Pero ang fifth gospel is yung buhay natin. Di ba? So, nagfe-fail tayo. That's fine. That's normal. Ang importante, babangon ka at babawi ka at itatama mo yung mali mo. Hindi yung palagi na lang tayo nandyan. Okay? So, we face our problem, our mistakes head on, and we move on. We don't blame people. Because the more you blame, the more you lose control of your life. Okay? Take control of your life. Sisihin mo sarili mo para mabago mo yun. Kasi pag sinisi mo yung iba, sila dapat ang magbago. Diba? So, wala kang control nun. Ang may control ka lang is yung sarili mo. So, make sure na may apply mo ang salita ng Panginoon. So, salamat sa time nyo. Salamat sa pakikinig. 1 hour. Wow, sobrang tagal na. So, hindi ko alam kung tatapusin nyo to. Pero sa lahat na nakarating dito sa ending, congrats. I appreciate you. At kung nabot mo yung ending, comment down below. Pinoy version, pwede sa kabataan. Ayan. So, Pinoy version, pwede sa kabataan. Okay? So, kasi kabataan talaga yan na approach Okay? So, made for kabataan. Okay? So, sa mga Taglish dyan. Okay, so salamat sa pakikinig. All the best. Cheers!